Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat. Ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon, at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel, sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makikita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob, at dadakilain ng Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, talagang naghahangad tayo ng pagbabago. Hindi dapat tayo makontento sa mga nangyayari sa atin ngayon. Ang mayayaman ay patuloy na yumayaman. Dumadami ang mahihirap at mas nagiging mahirap pa. Sa politika, minamay-ari na ng mga political dynasties ang mga posisyon sa ating bansa. Patuloy ang pagkasira ng ating kalikasan at ang nakikinabang ay mga mayayaman na umaapak sa karapatan ng mga mahihirap at ng mga katutubo. Ganito na lang ba tayo? Hindi ba ito magbabago? Kung titingnan natin ang ating kalagayan, parang wala ng pagbabago. Hawak ng mga mayayaman, ng mga may kapangyarihan, at ng mga taong walang paggalang sa karapatan ng mga mahihirap, hawak nila ang lahat. Ang kapulisan, ang korte, ang kongreso, ang mga businesses, ang gobyerno. Pero hindi. Mayroong Diyos. Ang Diyos na ito ay matuwid. Siya ay nababahala. Siya ay makapangyarihan. Huwag mawala ang pag-asa natin. Babaguhin niya ang ating kalagayan. Kaya nga sinabi sa atin sa pagbasa, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat. Makakakita ang bulag, ang malupit at mga mahilig sa kasamaan ay mawawala na. Lilipulin ng Panginoon ang mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Huwag tayong maniwala na wala ng pagbabago. Darating ang Diyos. Siya ang ating inaasahan. Kaya patuloy natin siyang dakilain. Ang mga nalilihis sa katotohanan
ay magtatamo ng pagkaunawa at ang matigas ng ulo ay tatanggap ng pangaral. Ang panahon ng Adbyento ay panahon ng pag-asa. Hindi tayo umaasa dahil magaling tayo o malakas tayo. Umaasa tayo dahil sa gagawin ng Diyos. Kaya ang pag-asa natin ay hindi nakasalalay sa ating kakayahan, kundi sa katapatan at pag-ibig ng Diyos na nagmamahal sa atin. Kung hindi tayo kokontento sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, mas lalong hindi nakokontento ang Diyos. Siya yata ang may likha ng mundo at ginagawa niya itong mabuti at maganda. Siya yata ang may likha sa ating mga tao at ginagawa tayong kawangis niya na tagapamahala sa lahat ng nilikha niya. Hindi niya pababayaan na basta na lang mabulok ang kanyang ginawa. Ibinigay niya si Jesus upang tayo'y tubusin. Hindi mababaliwala ang pagkamatay ni Jesus. Darating ang kaligtasan. Kaya itaas natin ang ating noo at asahan ang pagliligtas at pagpapanibago na dadalhin ng Diyos. Ito ay ang diwa ng Adbyento. Panginoong Jesus, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang ang nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami pagindapatin mong palayain sa iyong pagliligtas sa amin. Panibaguhin mo po ang aming kalagayan. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio, dito sa First Things First.